As we lift our voices one till that day, we will praise you for your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day. On that day, we will see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voices one till that day. We will praise you for your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day. And we will keep on singing on that glorious day. Yun, so mapagpalang gabi po sa lahat. Uh, Pag ito naman po ay naririnig ko ng maayos mula sa inyong mga gamit na device. Yun, at muli po, isang medyo mainit na araw sa atin. At salamat sa Panginoon sa pag-iingat po niyo sa bawat isa. Ngayon sa bawat isa na nandito. Ganyan din, salamat sa Panginoon sa buhay ng mga kapatid natin na nandito ngayon at mga papunta pa lamang or pauwi pa lamang sa kanilang mga trabaho at mga klase. At sa gabi pong ito, nagpapatuloy pa rin po tayo sa serye natin sa Bible study sa Book of James, The Marks of Genuine Faith. At pinapangunahan pa rin po tayo ng Pops Island sa ating gawain ito. At sa pagsisimula po ng ating gawain ay tinatawagan ko po ang Tita Pinky para sa ating opening prayer. At susundan po siya ni Tita Lita. Ni Ate Jean for Bible reading or passage po natin. Hello Tita Pinky, nandyan po kayo? Hello Tita, narinig po ako. Okay, mukhang wala si Tita Pinky sa linya ngayon. Meron po bang nais mag-volunteer para sa ating opening prayer? Feeling ko si Tita Lita gusto mag-volunteer na opening prayer. Hello Tita Lita. Hello po, magandang pagpalang gabi po sa atin, sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. O amin dakilang Diyos amang nasa langit. Kami po ay nagpupuling papasalamat muli, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa nakaraan na maghapon na pag-iingat na pinagkakalap mo sa amin sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa nandito sa aming Bible study. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ganoon din po sa gagamitin niyo po mensero namin ngayon na si Pastor Allen. Kayo po, Panginoon, ay magkalap sa kanya ng wisdom, karunungan sa gawain po ito. Ganoon po sa amin, kami po mga nakikinig ng ilang salita ay gusto niyo po sa isipan namin na maunawaan at hindi lamang po ito naririnig, kundi magkaroon kami ng application sa buhay na sa resulta na iyong po namin maririnig. Dalangin ko po rin, Panginoon, patuloy ang mga kapatid namin na sila kayong pinapauwi mula sa kanilang trabaho, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila. At dalangin ko rin po na makasama namin sa gatong gawain. Ganoon din po ang mga iba ng kapatid na hindi po nakakasama na wapang na magkaroon ng aplosin niyo po ang positisipan nila na makasama namin sa gatong gawain. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo pang gabay sa amin. Tanging mga salita at tanging pangalan mo lamang makitaas namin at madakila. Ito po aking pagpulit na salamat sa tanging pangalan ng anak ng si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong Bible reading ngayong gabi ay nagmula po sa sulat ni Santiago, chapter 5,
verse 19 to 20. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ng isa sa inyo at may nakapagbalik sa kanya sa tamang landas, dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa kanyang ay nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. Ang salita po ng Diyos. Gandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa mga participants natin ngayon pong gabi. Salamat po sa Panginoon sa muling pagkakataon na makapag-aral po tayo ng kanyang salita. At tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating pong Bible study dito po sa sulat ni Santiago para sa mga mananampalataya na dumaranas ng matinding pag-uusig from the outside of the church and from the inside. So tulad po ng sinabi ko po sa inyo last time, hindi po biro ang kinalalagyan o yung sitwasyon ng mga mananampalataya na sinulatan po dito ni Santiago. Kung ikukumpara po natin yung ating mga pinagdaanan po nila, ay napakaliit lang ng ating pong mga pinagdaanan sa ating pong buhay pananampalataya. Alam ko po na sa journey ng ating pong pag-aaral ay hindi po natin maaalala lahat ng ating pong napag-usapan. Pero naniniwala din po ako na somehow may mga tumatak na mga salita ng Diyos na isinulat po sa atin ni Santiago. At bilang pagsisimula po ay meron po akong question dito. Dahil ito na po yung huling lesson natin tungkol sa sulat po ni Santiago. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na magbigay ng ending sa sulat na ito or pagkakataon na makapagbigay ng ending sa sulat na ito, paano mo ito bibigyan ng pagtatapos? Kung ikaw yung binigyan ni Santiago ng ballpen para tapusin yung kanyang sinulat, paano mo ito tatapusin? In regards doon sa mga napag-usapan po natin na konteksto ng kanya pong mga sinulatan. A, ikaw ba ay magbibigay ng benediction? Pangalawa, ikaw ba ay magbibigay ng mga personal greetings mo? Gusto mong kamustahin yung mga kakilala mo roon sa lugar na iyon? Mga mananampalataya na maaaring malapit sa'yo? C, ikaw ba ay hihingi ng panalangin dahil may ipinapagawa pa sa iyo yung Diyos? O pang-apat, wala sa mga nabanggit. Okay. So, paano mo bibigyan ng ending yung sulat ni Santiago kung ikaw yung bibigyan ng pagkakataon? Marahil may iba't iba nga po tayong kasagutan sa katanungan po na yan, pero interestingly ay binigyan po ng pagtatapos ni Santiago ang kanyang sulat sa pamamagitan ng pagbibigay kahalagahan ng evangelism maging sa mga nasa loob ng iglesia. So sa ganitong paraan po niya tinapos yung kanya pong pagsusulat about evangelism. At naniniwala po ako na kung i-consider natin ang mga layunin kung bakit ito isinulat ni Santiago, ay maunawaan natin kung bakit akmang-akma ang evangelism sa pagtatapos ng kanya pong sulat. Ito po ang mga layunin natin sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. Una, malaman po natin kung sino ang tinutukoy ni Santiago ng mga kapatid na lumihis ng landas. Pangalawa, malaman natin kung bakit mahalaga ang ating responsibilidad bilang mga taga-akay ng kaluluwa. Tayo po muna ay manalangin. Papasalamat po kami, Panginoon, sa wisdom na ipagkakaloob niyo po sa amin. Dalayan po namin na tulungan niyo po kaming maunawaan ito at maisabuhay. At nawa maging maayos po ang internet connection. Sa mga kapatid po namin na pauwi pa lamang po sa tahanan nila, salamat po sa pag-iingat na ipagkakaloob niyo po ninyo. At nawa ay maalala po nila na may Bible study sa oras po nito para makasama po namin sila at mapakinggan nila kung gaano kahalaga ang evangelism. Hindi lang sa panahon namin, kundi kung paano binigyan ito ng pahalaga even noon pa lang. At ito ay pinapaalala ni Santiago sa mga naghihirap ng mga kapatid. Sa kasalukuyang kalagayan namin, Panginoon, ay hindi naman kami naghihirap katulad ng mga kapatid po namin noon. Sana maging mahalaga ito sa amin at i-take namin na privilege ang pagbabahagi, Panginoon, ng iyong banal na salita. Ito po amin po dalangin sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Again, ang topic po na tinatalakay natin ngayon o yung gustong sabihin ni Santiago is about evangelism. Now, basahin muna natin sandali ulit yung teksto.
Ang sabi po dyan sa 2 talata, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Now this text natin ngayong gabi ay aminado ako na isang malaking hamon po sa Bible interpretation. Mahirap po ito. Medyo confusing po kasi yung sinabi po dito ni Santiago na nalilihis ng landas o mula sa katotohanan. At kung hindi magbabalik o magsisisi ang mga nalihis ng landas mula sa katotohanan, makakaranas po sila ng eternal death. Kaya kanina ang layunin natin ay malaman sino ba sila. Kasi confusing yon. May 2 pangunahing paraan po kasi kung paano ipinapaliwanag ang passage natin ngayong gabi. So, ayan. Ano ba yung 2 pangunahing pagpapaliwanag? Una, sabi po ng marami, ito po yung common view. Ang nalihis ng landas dito na kailangan ng pagsisisi sa mga talata ay mga mananampalataya na, ngunit sila ay nag-backslide. Again, ang sinasabi po ni Santiago daw dito na mga nalihis ng landas na kailangan ng magsisi sa mga kasalanan ay ang mga mananampalataya na Kristiyano sila, ngunit nag-backslide po sila. Okay. Ang main argument po nila ay iyan, sa screen po natin. Dahil tinawag din po sila ni Santiago na kapatid. So iniisip ng marami na Kristiyano na sila kasi tinawag sila ni Santiago na mga kapatid. Nag-backslide lang sila, nalihis sila ng landas. Kailangan lang nila ng encouragement upang sila ay bumalik sa pananampalataya. At kapag hindi naman sila ma-encourage or hindi sila bumalik sa pananampalataya, ay kaparusahan mula sa Diyos ang naghihintay po sa kanila. Now, para sa mga naniniwala po na ito ang tamang interpretation, ang tinutukoy daw po sa verse 20 na kamatayan ng kaluluwa ay hindi literal. Ito daw po ay simbolo lamang ng kamatayang pisikal. Okay, so they want to justify yung kanilang interpretation, kaya ganun po ang nangyari. Pero ito po yung commonly na pagpapaliwanag sa verses po na ito. Pero yung pangalawa, ang tinutukoy ni Santiago, according sa view na ito, na mga nalihis ng landas at kailangan ng pagsisisi ay ang mga hindi totoong mananampalataya na nasa loob ng church. Ulitin ko, ang tinutukoy po ni Santiago daw sa mga talata na nalihis ng landas at kailangan ng pagsisisi sa mga kasalanan or else sila ay paparusahan ng Diyos ay ang mga hindi totoong mananampalataya na nasa loob ng church. Maliban sa hindi po ako naniniwala sa principle of backsliding, naniniwala ako na ito ang pinakamalapit na interpretation. At dito po ang ilan sa mga kadahilanan ko kung bakit mas panig ako sa interpretation ko na ito. Personal ko po ito. Una, ito ay consistent sa konteksto. Ito ay consistent sa konteksto ng pagkakasulat ni Santiago. Isa sa mga layunin po ni James o ni Santiago kung bakit po siya sumulat ay bigyan tayo ng mga solid evidences kung paano tayo makakatiyak na kung paano tayo makakatiyak na ang nagpapakilalang mananampalataya ay tunay na mananampalataya. Paulit-ulit ko po yan sinasabi ng mga nakaraan. Isa sa mga dahilan bakit siya sumulat is to give us solid evidences kung paano tayo makakatiyak na hindi lang tayo assuming na Christians, kundi totoong mananampalataya tayo. In other words, siya ay nananawagan sa kanyang mga sinulatan na magkaroon sila ng personal evaluation sa kanilang pananampalataya. Kailangan sigurado sila na biblical ang kanilang pananampalataya. Now, kung mapagtanto mo na hindi biblical ang iyong pananampalataya, sabi ni Santiago ay kailangan mong maniwala sa katotohanan ng gospel habang may pagkakataon pa. At kung makita mo naman na ayon sa pamantayan ng Diyos na hindi biblical ang iyong pananampalataya ng kasama mo sa church, then ikaw ay may responsibilidad na akayin yung mga nakikita mong hindi tunay na mananampalataya na nasa loob ng church. Tulungan mo sila at ibahagi mo sa kanila ang gospel ng Panginoong Hesus. So para sa akin, ang interpretation number 2 ay consistent sa konteksto ng pagkakasulat po ni Santiago. Pangalawa, consistent po ito sa katotohanan ng gospel.
Kung ang sinasabi dito ni Santiago ay mga tunay na mananampalataya na nag-backslide, nangangahulugan lamang na kung hindi sila mapapanumbalik ay makakaranas sila ng eternal death. So 'di ba ang unang interpretation, sabi nila mga Christian na nag-backslide lang. Kaya lang kapag binasa mo yung verse 20, kapag hindi sila tumalikod sa kanilang kasalanan o kapag hindi sila nanumbalik sa Panginoon, wala na silang pag-asa. Makakaranas din sila ng eternal death. Now, kung ganun yung senaryo, hindi totoo yung eternal security of our salvation. Hindi totoo na may eternal security ang ating kaligtasan. Hindi pala natin pwedeng panghawakan ang katotohanan ng gospel na once na ikaw ay idineklarang matuwid ng Diyos, ay habang buhay ka ng matuwid sa kanyang harapan. Yun po kasi yung pinanghahawakan natin. Yun din po yung paulit-ulit na pinag-aaralan natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Once na ikaw ay idineklara ng Diyos na matuwid, forever po na status yun. Permanent status po yun. Again, if ang tinutukoy ni Santiago dito na lumayo sa katotohanan ay yung mga mananampalataya daw na nag-backslide, ay kino-compromise po natin yung katotohanan ng gospel. Maliban pa dito, kung totoo na mga backsliders yung tinutukoy niya, nagbibigay ito ng implikasyon na maaari palang tumalikod completely or totally ang isang mananampalataya sa Diyos. So, yun kasi yung babala. Kapag hindi sila magsisi, mamamatay yung kanilang kaluluwa. So, ibig sabihin, possible pala na tumalikod totally ang isang mananampalataya, quote-unquote, sa Diyos. Ngunit ang alam ko, ang tapat na katuruan po ng salita ng Diyos, ang mga Kristiyano ay maaaring manghina sa pananampalataya, katulad ho ng nararanasan ho natin, pero hindi kailanman tatalikod totally sa pananampalataya ang isang tunay na Kristiyano. Ulitin ko po yun. Ang mga Kristiyano ay maaaring nanghihina sa pananampalataya, pero never na darating sa punto na tatalikod totally ang isang mananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay? Pangatlo, consistent po kasi ito sa character ng Diyos. Again, kung ang tinutukoy ni Santiago na lumayo sa katotohanan ay yung mga believers na nag-backslide, then hindi rin natin pwedeng mapagkatiwalaan yung Diyos. Bakit? Dahil ang sabi ng Bible, at palagi nating naririnig every Sunday, God is able to keep us from falling. Sabi pa sa sulat ni John, ang mga tunay na mananampalataya ay inilipat na ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. At sa original hong pagkakasulat po nun, perfect tense po iyon. Ibig sabihin, permanent status natin. Na once na ikaw ay nag-surrender ng buhay mo sa Panginoon, ikaw ay inilipat na. Permanent na yon, inilipat ka natin, hindi ka na ibabalik ng Diyos. Now, kung ang tinutukoy ni Santiago sa ating pinag-uusapan ay mga nag-backslide na Christians at sila ay pwede pang makaranas ng eternal death, ibig sabihin, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ang mga sinasabi ng salita ng Diyos at mga pangako ng Diyos sa mga nagtiwala sa Kanya. Ito-compromise natin ang kagandahan ng character ng Diyos. Okay. Nag-chat. Go lang. Okay. So, hindi daw na Kuya Aaron, tama ba? Hello, Pops. Ano po yun? Yung screen? Nakikita naman po. Kikita na po. Okay. Sige. Lahat yan yung tatlo? Apo. Okay. So yan po yung mga dahilan, main arguments ko kung bakit naniniwala ko na yung number 2 ang pinakamalapit at pinakaposibleng interpretation ng dalawang talata na atin pong pinag-uusapan. Again, hindi ito tumutukoy sa mga nag-backslide. Hindi ito tumutukoy sa mga nag-backslide. Okay? Matibay ang katuruan ng salita ng Diyos tungkol sa eternal security ng mga mananampalataya. Hindi maaaring dumating sa punto na totally iiwanan ng isang nagpapakilalang Kristiyano ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Pero Paps, bakit tinawag? Bakit
tinawag ni Santiago ang mga nalihis sa katotohanan na mga kapatid, kung unbelievers pala ang tinutukoy niya. Okay? Kung unbelievers naman pala sila, bakit tinawag niyang kapatid? Ang sagot po dyan ay broad term po ang salitang kapatid. Maaaring ito ay tumutukoy sa lahi. Alalahanin po natin na ang primary audience or recipients ng sulat po ni Santiago ay mga Hudyo, kapwa Hudyo niya. So pwedeng kaya siya gumamit ng term na kapatid ay para i-mention yung relationship niya sa kanyang sudulatan na kapwa niya po mga Hudyo. Pero sa palagay ko, ito yung mas malalim na kasagot dyan. Sa Greek translation ng verse 19, ay hindi literal na tinawag ni Santiago na mga kapatid ang mga nalihis ng landas. Ang literal na sinabi niya sa Greek ay tis en haimin, o sa English, if anyone among you. If anyone among you, doon sa congregation, ang lumihis ng landas. So again, hindi lahat ng nasa loob ng church nasa Panginoon talaga. Yan yung gustong sabihin ni Santiago. At sa ating pag-aaral, tingin ko naman ay naging malinaw na sa atin yun. Na maging nasa loob ng church, ng mga nagpapakilalang Kristiyano, ay hindi lahat po doon ay maaring nagsasabi ng katotohanan. Tapos, mahalaga na alalahanin din po natin na ang ginamit na salita dito ni Santiago sa English, sa verse 20, ay sinner, upang isalarawan ang mga nalihis ng landas o sa katotohanan. Iyon po yung ginamit na English. Ang term na sinner ay hindi po ginagamit kahit kailan sa Bible upang isalarawan ang mga tunay na mananampalataya. Never po yan. Nagkakasala tayo, yes, pero hindi ginagamit ng Bible yung term na sinner for us. Ang laging ginagamit ng Bible to identify us is saints. We are the saints of God. Nasa progress pa lang patuloy yung sanctification natin. Pero yung permanent status natin sa harapan ng Diyos, matuwid tayo. Pero patuloy pa tayong pinapabanal ng Diyos. At balang araw, yung glorification, yun talaga yung araw na hindi na tayo kailanman makikipagbaka sa kasalanan. Unawaan niyo po yun? Yung sinner, yung term na sinner ay hindi ginagamit ng Bible sa mga Kristiyano. Okay? So we are the saints of God. Ang sinner ay para lang sa mga unbeliever. Kaya mas matibay yung personal, mas matibay yung aking paniniwala na hindi mga nag-backslide yung tinutukoy ni Santiago, kundi mga unbelievers talaga na nandoon sa loob po ng iglesia na sinulatan po ni Santiago. Now, matapos nating malaman kung sino ang tinutukoy dito ni Santiago na lumihis ng landas at kailangan magsisi sa kasalanan, tingnan naman po natin kung ano ang gusto niyang sabihin sa atin. Una, tingnan natin yung malungkot na realidad. Ano yung malungkot na realidad na makikita po natin sa verse 19 to 20? Hindi lahat ng nasa loob ng iglesia ay tunay na mananampalataya ni Jesus. Hindi lahat ng nasa loob ng iglesia ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesus. Sakit po yun kasi syempre tayo yung nag-labor na bisitahin sila, magturo sa kanila ng Bible study, pero hindi talaga tayo makaka-sure na yung sinera natin ay lubusang nagtiwala sa Panginoong Jesus. Hindi lahat ng nasa loob ng church ay tunay na mananampalataya. Tayo kay Santiago, again, hindi lahat ng nandoon sa church ay tunay na mananampalataya ni Jesus. Ito ay tapat na katuruan din po ng Biblia. Binanggit po ito ni Jesus sa Matthew 7. Ito po yung sinabi ni Jesus. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. And by the way, ano ba yung kalooban ng Diyos Ama na sinasabi ni Jesus dyan? Yung magtiwala tayo sa kanyang anak. Yun yung sinasabing kalooban ng Diyos Ama. At kapag isinagawa mo yung pagtitiwala ng buong puso kay Jesus, ikaw ay bahagi ng kaharian ng Diyos. So sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord ay nakakakilala sa akin. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, di po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami?
Hindi po ba nagpalayas kami ng mga demonyo? O kaya gumawa kami ng mga himala sa pangalan ninyo? Ngunit sasabihin ni Jesus sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So yung nagsasalita po dito ay iniisip niya talaga na kakilala niya yung Diyos. Na close sila ng Diyos. Kaya nga niya sinabing Panginoon, Panginoon. Ngunit ang shocking response ng Diyos sa kanya, hindi kita kilala. Okay? So, ang tao po na nandito sa talata po na yan ay maaaring ikategorya po natin na relihiyosong tao. Napaka-relihiyosong tao po niya sapagkat nagagawa niya yung mga pang-religious na bagay. Pero nakalulungkot nga po, tulad sinabi ko sa atin kanina, na hindi po siya kinilala ng Diyos. Siya po ay itinilagay ng Diyos doon sa place ng kaparusahan. Yan din po ay mababasa natin sa Matthew 26:14 to 16. Yan po ay makikita natin sa buhay ni Judas Iscariote. Okay, sabi po dyan, si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon day binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilang. Mula noon, humanap si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. So, makikita po natin sa buhay ni Judas, kahit 3 years niya nang nakasama si Jesus at kasama ng mga disciples. Although nakakapakinig po siya ng mensahe ng Panginoong Hesus palagi, nakikita po niya yung mga miraculous things na ginagawa ni Jesus. At may ginagawa din naman siyang mga paglilingkod nung panahong siya'y sumusunod kay Jesus. Siya ang treasurer ng barkada ng disciples. Pero at the end, he abandoned Jesus. At the end, he totally abandoned Jesus. Hindi lang po kay Jesus nangyari yan. Even kay Paul. Naranasan din po ni Paul yan. Sabi niya sa 2 Timothy 4:9-10, sikapin mong makapunta dito. Kinakausap po niya si Timoteo. Sa lalong madaling panahon, iniwan ako ni Dimas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. So si Dimas, nakakasama niya po yan sa kanyang missionary journey, sa kanyang mga pinaglilingkurang mga lugar, and yet dumating sa point na si Dimas ay hindi lamang po nang hina. Ang term po na binanggit po dyan ni Pablo ay he totally abandoned his faith for the love of the pleasures of the world. So hindi nakapagtataka, hindi nakakagulat na nangyari po ito noon at nangyayari ito sa panahon po natin ngayon. Mayroon po akong kilala, meron po akong kaibigan na babae noon. Palagi ko po siyang kasama sa paglilingkod sa Lord. Naging youth leader siya. Nakasama po namin siya sa music team sa matagal na panahon. Siya ay nakakasama naming counselor ng mga kabataan sa camp. Pero after ng ilang years, nagpakasal po siya sa isang Muslim. At tahasan niya pong iniwanan ang Kristiyanong pananampalataya. Tahasan po yun. Kahit anong sabi, kahit anong paalala sa kanya, ng church ko sa Baptist ay hindi po niya ginawang talikuran ang kasalanan niya pong ginawa. She totally abandoned yung faith ng Christian. May ilan tayong makakakilala na dating kasama sa church, nakakasama sa mga youth camps, pero after many years, bumalik na sila sa Romano Katoliko at iba ay sa Iglesia ni Cristo. Ito ang realidad. Hindi naman tayo ini-encourage ni Santiago na kung magkulang ang isang kapatid natin dito sa church sa isang spiritual disciplines, ay huhusgahan agad natin sila at sasabihin na itong kapatid ko na to ay hindi tunay na Kristiyano dahil hindi niya isinagawa ang bagay nito. Hindi tayo ini-encourage ni Santiago na maging judgmental. Ang sinasabi po ni Santiago sa atin ay kung ang sino man ay nagsasabing siya ay kay Kristo, ngunit consistent naman siya sa hindi pagpapakita ng interes sa salita ng Diyos at sa pamumuhay ng taliwa sa kalooban ng Diyos, consistent siya doon, ay tiyak na hindi siya o sila tunay na mananampalataya ni Kristo. Mga kapatid, ako po ay tahasan ko din sasabihin sa inyo na yan ang palaging sukatan sa Bible. Yan pong dalawa na yan ang palaging sukatan upang matiyak mo kung ikaw ay na kay Kristo
Wala. Meron ka bang interes sa salita ng Diyos? Nakikinig ka ba talaga sa salita ng Diyos? Nagpapasakop ka ba talaga sa salita ng Diyos? Ipinapamuhay mo ba talaga ito? So yan ang laging sukatan. Hindi yung, although, mahalaga na alam mo yung date na kung kailan ka nakakilala sa Diyos. Okay yun. Pero sigurado ako na hindi yun ang itatanong ng Diyos sa'yo. At hindi yun ang magiging batayan ng Diyos para ikaw ay papasukin sa kaharian ng Diyos. Bakit? Hindi ko siya nabasa sa Bible? Ang nababasa ko sa Bible at paulit-ulit na isinusulat sa atin doon ay kung paano yung buhay mo after nung sinabi mong nakakilala ka sa Diyos. Ano yung naging buhay mo after nung sinabi mong nanampalataya ka sa Panginoon? Yung buhay mo ang magpapatunay kung ikaw ay totoong kay Kristo o wala. Yung buhay mo. Hindi rin mainly yung alam mo sa Bible. Kasi maraming nakakabisado ng maraming mga verses, pero it's more on intellectual knowledge lang. Ang sabi ni David sa awit, I have hidden your word in my heart so that I might not sin against you. So yung salita doon ng Diyos ay hindi dapat itatak lang sa isipan, kundi dapat itong itago sa ating mga puso upang tayo ay makaiwas sa kasalanan. Okay. So ito yung pamantayan po palagi. Hindi tayo sinasabihan ni Santiago maging judgmental tayo kapag nagkulang. Pero ang pinag-uusapan at gusto ko ding ipunto dito, yung consistency. Yung hindi talaga siya nagpapakita ng anumang interes kahit anong encourage mo sa kanya. Yung sinabi niya na naniniwala siya kay Jesus pero never siya nagbabasa ng Bible. At never din siyang nakikinig sa mga preachings. At kapag umabsent siya sa church, wala siyang passion na makinig kahit or pumunta sa ibang church just to hear the word of God. Yung tipong burden na burden sa kanya lahat pag sinabing salita ng Diyos. Kahit anong sabi niya na Kristiyano siya, pero consistent na ganun ang buhay niya. Nagsalita yung buhay niya. At pinatunayan ng buhay niya na wala talaga siya kay Kristo. So yan yung pamantayan po ng salita ng Diyos. Hindi ko po yan sinabi dahil pamantayan ko yan. Kung kasama natin si Pablo ngayon, ay sasabihin niya po sa atin yan. Kung kasama natin si Santiago na audible siya magsasalita, sasabihin niya na yan talaga ang pamantayan. Nakakalungkot lang ang realidad na may mga nakasama tayo na masaya naman nating nakasama sa mga gawain. Pero dumating sa punto ng kanilang buhay na they totally abandoned the faith. So, pinatutunayan niya ni Santiago, ni Juan. Pinag-aralan na natin yan sa last Bible study natin. Sabi ni John, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, tahasan nung sinabi sa atin ni Juan na nagsisinungaling tayo at hindi tayo namumuhay ayon sa katotohanan. Kung nagsasabi tayo na tayo ay kay Jesus, ngunit ang buhay naman natin consistently ay taliwas sa kaliwanagan, sabi ni John, nagsisinungaling ka at wala sa iyo ang katotohanan. Maraming beses niya pong sinabi yan. I think every chapter sinasabi niya yan dun sa kanyang sulat. Dito sa chapter 2, sabi niya, nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Nagre-reflect yan sa sinabi ni Jesus na if you love me, you will obey my commandments. If you love me, sabi ni Jesus, you will obey me. Yan din yung sinabi ni John. Nakakatiyak tayong nakikilala natin yung Diyos kung sinusunod natin yung kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay, again, sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. Nga, hindi tayo dapat matuwa kapag sinabihan tayo ng Diyos na tayo ay sinungaling. Bakit? Dahil ang prinsipe ng mundo na ito ay prinsipe ng kasinungalingan. At siya ay si Satan. Pag sinabi ng Diyos sinungaling ka, ikaw ay under sa pamamahala ni Satan. Wala ka pa sa kaharian ng Diyos. At wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos.
Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesus na lumakad sa kabanalan at kaliwanagan. Napakaklaro po ng salita ng Diyos. Napakaklaro. Kaya, again, hindi na dapat tayo talagang totally ma-shock if someone na dati nating nakakasama ay tumalikod sa pananampalataya. Kasi nangyari na po yan noon, nangyari na yan sa panahon natin. At threat po yan na talaga namang sana hindi natin maranasan dito sa CPF. Okay, so yun yung malungkot na realidad. Hindi lahat ng nasa church ay Kristiyano. Pangalawa, matapos na sabihin yung malungkot na realidad po na yun, yung mahalagang responsibilidad naman natin, yung binigyan din niya. Ano yung responsibilidad natin? Ang lahat ng mga tunay na mananampalataya ay taga-akay ng mga nanganganib ng buhay. Ang lahat ng mga tunay na mananampalataya ay taga-akay ng mga nanganganib na buhay. So again, sabi niya sa mga talata na ating pinag-aaralan, ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapapawi ng maraming kasalanan. So ito po ang mapapansin natin sa sinabi niya. Hindi niya sinabing mga elders kung may nalilihis ng landas. Hindi niya sinabing, mga pastor, o mga shepherds, kapag may nalilihis ng landas, umaksyon kayo agad. Although tama yon. Ang sabi niya ni Santiago, mga kapatid. Mga kapatid, kung mayroon sa inyo ang nalilihis ng landas, sa pagkakataon po na ito, ang kinakausap niya ay ang lahat ng tunay na mananampalataya. Kasama na po dyan ang elders, ang pastor, ang lahat ho ng manggagawa, ang lahat ho ng mga tunay na kay Jesus. Lahat daw po tayo ay may responsibilidad. At ang responsibilidad dito ay mag-akay ng isang buhay na nasa bingit ng kamatayan. At hindi lamang po physical na kamatayan ang pinag-uusapan natin dito, kundi spiritual na kamatayan. Lahat tayo ay bahagi ng pag-akay sa nanganganib na kaluluwa. Tayong lahat ay nasa isang search and rescue mission. Parang nasa larawan. Ganyan ang buhay Kristiyano. Tayong lahat ay nasa search and rescue mission. And what's the cost of our mission? It's a matter of life and death. Kapag hindi tayo nag-search and rescue, maraming mamamatay. Kapag hindi tayo nag-search and rescue, marami ang mapapahama. Oo, maaaring mamatay tayo sa ginagawa natin, pero alam natin yung pangako ng Diyos sa atin na yung kamatayan sa mundo na ito dahil sa pagsunod natin sa Panginoon ay avid view para makasama natin yung Diyos. So, hindi dapat katakutan yung kamatayan sa mga ginagawa natin para sa Diyos. Maliban sa ginagawa natin ito dahil baka may mapahamak, ay ginagawa din natin po ito dahil ito ang kalooban ng Diyos at ito ang halimbawa ni Jesus noong siya po ay nagkatawang tao dito sa lupa. Si Jesus Christ na po ang greatest missionary ever lived. Si Jesus Christ ang greatest missionary ever lived sa planeta natin. Wala pong tatalo sa kanya. Sabi nung account na after mag-usap ni Zaccheo at ni Jesus, ito po yung nangyari. Siyempre, sinira ng gospel ni Jesus si Zaccheo. Ito yung response ngayon ni Zaccheo. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya baka 4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligap. So malinaw, search and rescue mission din si Jesus nung nandito siya. So ginagawa natin yung ating responsibilidad dahil we would like to be Jesus. Gusto natin maging
kahawig ni Jesus sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Ito din po ay malinaw kay Pablo nung isinulat niya yung pangalawang Korinto, Kabanata 5, talatang 17 hanggang 18. Sabi niya, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang number 1, bagong nilalang. Dahil kay Jesus, isa ka ng bagong nilalang. Wala na ang dati mong pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Pangalawa, ano yung naging resulta? Dahil kay Jesus, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. Pangatlo, dahil kay Jesus, pinagkatiwalaan niya tayo upang maglingkod. Sa paanong paraan? Sa paanong paraan? Sa gayon, ang mga tao na wala pa kay Jesus ay maging kaibigan din ng Diyos. So, ministry of reconciliation. Pinagkatiwala po yun sa atin ng Diyos. Hindi ito ipinagkatiwala sa mga angels. Hindi gigising isang araw yung mga unbelievers tapos kakausapin sila ng angels. Maniwala ka kay Jesus. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Hindi po yun ang plano ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos na magdadala ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay ang mga tao na nakaranas ng pagbabago ng Diyos. Ang mga taong gagamitin ng Diyos para ibahagi ang ebanghelyo ay ang mga tao na binago ni Kristo. Na tulad ng sinasabi po dyan sa verse 17. Nakita nyo, progressive. Progressive yung sinasabi po dito ni Paul. Ang mga tunay na Kristiyano, tayo ay may responsibilidad na akayin ang mga wala pa kay Jesus upang maging kaibigan sila ng atin pong Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga nakaranas ng pagbabago dahil kay Kristo at itinuring na kaibigan ng Diyos ay pinagkatiwalaan ng pribilehiyo na maging taga-akay ng iba palapit kay Jesus upang maging sila man ay makaranas ng saganang pagliligtas at kapatawaran mula sa Panginoon. Tayo po ang instrumento ng Diyos. Ang ibig sabihin kanina na ni Santiago na maliligtas yung kaluluwa sa kamatayan, salvation po yon. Tapos makapagtatakip ng kasalanan, sinabi niya, yun naman po ay tumutukoy sa kapatawaran. Ibig sabihin, once na tayo ay naging tapat sa ating responsibilidad, ay makakaranas po ng kaligtasan at kapatawaran yung mga taong nalihis ng landas o mula sa katotohanan. So, tonight, ang gustong bigyan diin ni Santiago sa huling bahagi ng kanyang sulat ay ang kahalagahan ng evangelism. At ang interesting dito, ang pinatutukuyan niyang evangelism ay yung mga nasa loob ng church. Yung mga nasa loob ng church. Tiningnan natin yung dalawang bagay. Una, ang malungkot na realidad na hindi lahat ng nasa loob ng iglesia ay tunay na mananampalataya, kaya mahalaga yung evangelism. Kaya ang mahalagang tanong din sa atin dyan, sigurado ka ba na biblical ang iyong pananampalataya? Kasi baka kabilang din tayo doon sa mga nag-a-assume na Kristiyano tayo dahil may ginagawa tayo. Pero ang katotohanan, hindi pala. Parang kabilang tayo or katulad tayo ng isang lalaki na bumanggit kanina doon sa Matthew 7. Ang dami-dami niyang ginagawa pero hindi pala siya kilala ng Diyos. Nakalulungkot po yun. Kaya ngayon pa lang ay dapat sigurado tayo na biblical yung pananampalataya natin sa Diyos. Hindi pananampalataya tulad nung sa demonyo. Okay? So, dapat sigurado tayo po doon. Ano pa? Yung pangalawa pa nating pinag-usapan, ang mahalagang responsibilidad na ang lahat or tayo ng mga mananampalataya ay taga-akay ng mga nanganganib na kaluluwa o buhay. Ang tanong, isinasagawa ba natin ang ating responsibilidad bilang taga-akay ng nanganganib na kaluluwa? Sinasagawa po ba natin iyon? So, dyan po, winakasan ni Santiago yung kanyang sulat. Kaya sa atin pong pagtatanong, ito na po yung huling beses na magtatanong ako sa inyo dito sa sulat ni Santiago. Ilan po dito sa mga katanungan ay naitanong ko na sa inyo noon, pero nakikita ko kasi na mahalaga ito na balikan para kahit matapos na tayo ngayon,
tumatak po sa atin yung mga question po na ito. So pwede niyo pong i-chat sa ating dito kung ano po inyong kasagutan. Mabait ako ngayon kaya mayroon po kayong pamimilian. So ano ang relasyon ng Panginoong Hesus kay Santiago na sumulat ng pinag-aaralan nating sulat? Ano ang kanyang relasyon sa kanya? A. Siya ay half-brother ni Jesus. B. Siya ay apostol ng Panginoong Hesus. C. Siya ay kabilang sa 12 disciples. Maraming salamat po sa ilan pong mga sumagot at sa mga gusto pa pong humabol. Ang tamang sagot po natin dyan ay yes, letter A po yan. Siya ay half-brother ng ating Panginoong Jesus. Although meron din pong Santiago sa 12 disciples pero hindi po siya yon. Hindi po siya yon. Si Santiago sa 12 disciples ay kapatid po ni John. Okay, siya po yung tinatawag po na the son of thunders. Si James at saka si John, the son of Zebedee. Pangalawa, alin ang hindi kabilang sa mga dahilan kung bakit sumulat si Santiago? Alin sa mga pamimilian ang hindi kabilang sa mga dahilan kung bakit sumulat si Santiago? Alin po sa apat po na yan ang hindi kabilang sa mga dahilan ng pagkakasulat ni Santiago? Thank you po. Kahit letter lang po, tama po yun. Yan. Uy, gumaya si Kuya Aaron, copy-paste ah. Okay, so maraming salamat po sa lahat na sumagot. Yes, tama po kayo. Wala po siyang binanggit tungkol sa Judaizers sa kanyang sulat. Okay, so yan po yung tatlong pangunahing dahilan bakit po siya sumulat. Lagi niyo po yung alalahanin. Kapag tayo po ay nag-aaral ng Bible, lagi pong mahalaga yung konteksto. Siya po yung tutulong sa atin para maunawaan natin yung kaisipan ng sumulat. Sa pangatlo, ano ang layunin ni Santiago kung bakit niya inilatag ang mga biblical na palatandaan ng kung paano mapapatunayan na tunay ang pananampalataya natin? So ano yung layunin ni Santiago kung bakit niya inilatag sa atin yung mga biblical na palatandaan? Una, for our self-exaltation. B, for self-examination. C, for our self-determination. Ano yung purpose? Ang tamang sagot po dyan ay self-exaltation. Joke lang. Self-examination, syempre. Kaya siya naglalatag ng mga palatandaan para makasigurado ka na biblical yung pananampalataya mo. Or kapag hindi mo nga nakita na biblical yung pananampalataya mo, it's about time to repent and to come to the Lord Jesus Christ para ikaw ay makatagpo ng buhay na walang hanggan. Ang ganda nga nung sulat ni Santiago kasi kung pag-aaralan natin yung kasalanan ng mga taong nandoon sa loob ng church na hindi Kristiyano, ang tindi ng ginawa nila. Pero ganun pa man, yung paanyaya ng Diyos sa kanila, kahit doon sa pinakahuling bahagi ng sulat, tungkol sa kaligtasan. So ang sarap lang makita na yung Diyos natin, He is the God who always wants to forgive us sa ating kasalanan and talagang gracious, napaka-gracious niya. Pang-apat, at ito po yung huli kong tanong, ayon kay Santiago, maaaring dumating sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ang tumalikod siya sa katotohanan. Totally ayon kay Santiago, maaaring dumating sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ang totally tatalikod siya sa katotohanan.
Darating nga ba sa punto na totally iiwanan na natin yung pananampalataya? Ang tamang sagot ay walang iba kundi letter B. Siyempre mali. Because God is able to keep us from falling. Our God is able. Yun lang yung tanging pag-asa ng buhay ko. Mga kaibigan, mga kapatid. Kung aasahan natin yung sarili natin, wala. Siguradong bagsak talaga tayo. Pero God is able to keep us from falling. Katulad ng palagi nating naririnig sa benediction. Isang napakagandang paalala kung gaano makapangyarihan yung Diyos para siguraduhin na tayo ay makakasama doon sa kanyang kaharian. So yun lamang po, nawa ay may napulot po kayong karunungan mula sa salita ng Diyos na ating pong pinag-aralan. Nawa ay maisabuhay din po natin ito. Alalahanin po natin yung responsibility natin dahil dito nagwakas si Santiago, yung responsibility natin to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Kuya Aaron. Back to you. Yun. Thank you, Pops. Sa isang magandang serye sa ating Bible study. At yan, tulad sabi ni Pops ay dito po tayo nagtatapos sa Book of James. At sa gabi pong ito ay bukasan po natin ang ating gawain sa isang closing prayer. At nandiyan po ba si Kuya Joshua? Kuya Josh, nandiyan ka ba? Dito po kayo, Aaron. Yun, no? Alright. Pwede ko ba mag-closing prayer, brother? Okay Thank po. you. Manalangin po tayo. Diyos, naman namin na sa langit, Panginoon, tunay nga po kayo ang dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras po na ito na nakapagpakinig po, Panginoon, kami ng inyong pong mga salita. Panginoon, na nawa po ay isabuhay, Panginoon, namin ang mga narinig namin, Panginoon. Nawa po, haplusin niyo po ang mga puso po namin, Panginoon, na kung kami man po ay nalalamig, Panginoon, sa inyo, Panginoon, dalangin rin po namin ng mga kapatid po namin na nalalamig din, Panginoon. Kayo po ang siya magbigay po sa kanila ng palala, Panginoon, na may mga pangako po kayo, Panginoon, na handa pong tuparin, Panginoon, sa amin at hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon, na buksan niyo po ang kanila amin po mga puso at isipan, Panginoon, sa pagtanggap, Panginoon, ninyo pong mga salita. Ito po ang amon sa aming talangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bye-bye po. Thank you po. Thank you po. Good evening. Bye-bye, Ate Mercy.